nagapalapit ako sa imo, pinagi sa pagpangamuyo o Dios. Giyahi ang ako nunahuna, giyahi ang kong kasing-kasing. Ang tanan o Dios nga mahambal ko, masulti siningatak na o Dios sa kapunanon. May paghangop ang makabati o Dios. Kag hindi masayang ang mga mensahe na matakol na mo no Dios sa siningatak na. Bless your servant, Lord. Bless this place. Bless these people. Hallelujah. Nga mo no Dios maangkon ang imo katuyuan sa amon mga kinabuhi. Even your servant right now, Lord God, anoint me once again from my head. Hallelujah. Sa akong bukos na kinabuhi, bukos nga lawas, ang imo gahom magapanguna o Dios. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray and we trust. I claim the precious victory right now through the precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. May pabasa ko diri nga libro sa Book of Luke, chapter 18, verse 18, down in verse 25. Lucas, kapitulo 18, versikulo 18, ato sa 5, nag-inubri. Ug kaniya nangutana ang usa ka punuan nga nag-inom. Maayong magtutudlo, unsa ba'y buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, nganong giingnan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo gawa sa Dios lamang. Ikaw nahibalo sa mga sugo, ayaw pagpanapaw, ayaw pagbunok, ayaw pagpangawat, ayaw pagbakak sa imong pagsaksi. Tumahod ka sa imong amahan o inahan. Ug siya miingon, kanan-kanan ako nang gibantayan, sukad pa sa akong pagkabatan-on. Ug sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon kaniya, usa pa kabutan ang imong kulang. Ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus. Ug makabatong kag bahandi dito sa langit. Ug unya umanhi ka ug sumunod kanako. Apan sa iyang pagkadungog dinhi siya nasubot. Sa hilabihan gayud kay siya dato manggud kaayo. Ug si Jesus sa tan-aw siya kaniya miingon, pagkalisod gayud sa mga adunay mga bahandi ang pagsunod ngadto sa gingharian sa Dios. Kay masayon pa sa kanilyo paglusot sa mata sa dagom kay sa usa ka dato pagsunod sa gingharian sa Dios. Previous ang mensahe nga aton nadunggan sa mga nagligad pagid nga mga preachings naton diri sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Recap lang gamay. Kasiling ni Jesus Christ, hindi tanan gatawag sa akong Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi adto lang ang nagahimo sa kabubuton sang Dios o kun sa Amay nga yara sa langit. May madamo ka mga tao sa adto nga panahon o kun sa panahon nga mag-aabot, magasiling sila, nagapanagna kami sa imong ngalan, nagatabog kami og mga yawa sa imong ngalan, nagahimo kami og dalagko nga mga milagro sa imong ngalan. Apang siling ni Hesukristo, pahayagan ko sila, wala ako nakakilala sa inyo, palayo kamo, tigbuhat o kalautan. Ang unang nga statement sa verse 21, nga hindi lamang kita magatawag sa Dios o kung magakilala sa Dios, magatuo sa Dios, nga mo si Lord Jesus Christ, kundi sundon taman ang iya nga kabubuton. Hindi kita maluwas pinagi sa pagpangamuyo. Kay ang pagpangamuyo isa ina kapag tawag sa Dios. Pero kung magsigi kita pangamuyo, sige kita tawag sa Dios apang nagahimo kita sa kasalanan, hindi kita makasulod sa gingharian sa Dios. Kay pulong ina ni Jesus Christ ka nagasiling, hindi tanan gatawag sa akong Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Adto lang ang nagatuman sa kabubuton sa Amay nga yara sa langit. Buot sing ganon, nagapangamuyo kita sa Dios at the same time, tower kita sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kaya bisan pa, ginagamit naton by faith ang ngalan ni Kristo.
sa pagpangayo sa mga balatian, nagapanagna kita. May mga milagro nga nagaupod sa aton bangod sa aton pagtuo sa ngalan ni Kristo Jesus. But without doing something for good sa atubang sa Dios, ang tanan mangin useless, hindi mangin useful, hindi counted sa atubang sa aton Ginoo. But singa noon, nagapray kita sa Dios, nagapangamuyo, at the same time, nagatuman kita sa kabubuton sa Dios. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, nagalikaw kita sa paghimo sa kasalanan. Ikaduha, ginwali sa aton Pastor Joey Tapangan, ang pigado nga tao kag ang magaranon nga tao. Ang rich man wala ngalan, ang pigado nga tao may ngalan, amo sila sa Ros. Siling sa Book of Revelation chapter 20 verse 15. Ang bisan sino nga hindi makaplagan ang iyangalan nga nasulat sa libro sa kinabuhi, itagbong siya sa linaw nga kalayo nga amo ang ikaduhang kamatayon. So ang rich man wala ngalan bangod, wala siya naluwas, wala siya nakakadto sa paradise o kung sa langit nga gintigana sa Dios sa tanang nga mga tao nga matarong nga nagasunod sa kabubuton sa Dios. So duha ka tawo ang i-describe sa Biblia nga ginwali sang aton pinalangga nga Pastor Joey Tapangan, ang pigado nga tao kag ang magaranon nga tao. Sa kalibutan duha lang ga-exist. Ang existing sa kalibutan, kung hindi ka pigado, siyempre dato ka, magaranon ka. Kung hindi ka man magaranon, absolutely pigado ka. Mga kauturan. So ang describe sa Bible, ang description sa Bible, ang tao nga pigado, pagkapatay niya, ginbutang siya sa paradise. Kundiin si Abraham na pahamtang. Kag ang manggaranon nga tao napatay man, kag dito siya ginbutang sa hell o kung sa Hades, amo ng inferno. Mga kauturan, mabasa ni mo na sa Book of Luke chapter 16. Ang Book of Luke chapter 16, si Dr. Luke ang nagsulat sina. Ang writer sa Book of Luke, amo si Lucas nga isa ka doktor. He is a doctor in profession, mga kauturan. Kaya ina ginsulat pakadto sa kay nabasa sa Luke chapter 1 verse 3. Kaliyok tangalan para hindi ta magsala. Lucas 1:3. Di na nagin-address. Kay Theophilus. At Theophilus, si Theophilus isa ka Roman officer. Kaya sila niya most excellent Theophilus, having had perfect understanding of all things. Sila niya, I write unto you in order. Write unto you in order, most excellent Theophilus. So si Theophilus isa ka Griego, kag iyaging sulat ini sa dialect nga Griego, mga kaigsunan. So sila niya, having had perfect understanding of all things from the very first. Bukod sa ganon, ang pagsulat ni Dr. Luke wala sala, wala supra, wala man kulang, nothing more, nothing less. Wala binutig, wala bakat. Ang iyang nga pagsulat, mga kauturan. Bukod sa ganon, ang taong dato siling sa Biblia, pagkapatay niya, nabutang siya dito sa Hades o kon sa inferno, sa Ingles sa hell. Mga kaigsunan, ang taong pigado, nabutang siya dito sa paradise. Busi nga noon, duha lang ang tao sa kalibutan nga nagakabuhi. Pigado kag magaranon. Kag ang una nga napatay, ang pigado. Ulihi ang magaranon. Nga naguna ang pigado, kaya ang pigado sometimes go-overtake sa dato, kaya wala man i-sustain sa ospital. Wala man i-gasto sa ospital. Kundi patay na yon. Pero ang magaranon, ma-delay gamay, pero later on, mapatay gapon. So, pigado, kag magaranon nga tao, sa kalibutan nga nagkakabuhi, makalapatay kita yatanan. Wala sang isa sa aton ding hindi mapatay. Luwas lang, kung ang Diyos matimingan, pagbalik niya, buhi kita. Kaya hindi kita maka-experience sa kamatayon accordingly in the book of John chapter 14, 1-3.
the second coming of the Lord Jesus Christ, matimingan hindi ka mapatay, pagbalik ka mga kauturan, buhi ka, so hindi ka maka-experience ng physical death. Pero kung hindi matimingan mga kauturan, tanan kita nga mga tao sa kalibutan, mapatay di kita. Muna nga aton piparahan ang ini nga kamatayon, kasi sa book of Hebrews chapter 9 verse 57, it is appointed unto men. Ang tao mapatay kaisa. We die once. It is appointed unto man once to die. What's yan on? Kuha na ni sa Diyos yan, appointed na ni. Whether you like it or not, whether you agree or not, the truth, ang kamatayon mag-aabot gid sa aton kinabuhi. It is appointed unto man once to die. After that, judgment. So wala na sang second chance mga kauturan. Mapatay tayo, hukon na na dayon. Di na pwede makapila ka. So muna nga ang pagwali sa pulong sa Diyos, hindi sa mga patay. Kaya ang patay wala na tsansa. Ang may tsansa, ang mga buhi. Muna nga nagawali kami sa mga buhi. Wala kami nagawali sa patay nga tao, kundi sa buhi nga tao, para matagaan realization ng kabuhi sa tao, ang yautok, para makaangkon siya sa kaluwasan mga kauturan. Susiling sa Biblia, ginambal ni Pastor Joey, pagkapatay sa taong dato, dito sa lugar sa pag-antos. Ang pigado nga tao, dito siya sa lugar sa kalipay. Hindi po siya noon kung pigado ka, pagkapatay mo, langit ka. Hindi po siya noon na kung manggaranon ka, pagkapatay mo, inferno ka. Nagkataon lang ang pigado nga tao, may Diyos. Nagkataon lang ang manggaranon nga tao, wala Diyos. Ang magaranang na tao, wala kasapat sa pulong sa Diyos. Wala niya gina-acknowledge ang pulong sa Diyos. Wala sa gapati Diyos, kag wala sa gapati inferno. Pero sa pagkapatay sa taong dato, nagtuo na sa inferno, nga may inferno, gigilay ka dito sa nabutang. Pero ang pagtuo na uli, wala na pulos. May kaluwasan, alang sa tao kung magtuo, nga nagauna. Pero kung ulihin ang pagtuo mo, hindi nakaluwas. Pero ang pagtuo mo kung mag-una sa imo kamatayon, amo nang makaluwas sa imo mga hinigugma. So nagtuo ang taong dato nga may inferno, kaya na-experience niya na ang inferno. Sa una siguro, isang buhay pa siya, na wala inferno. Inferno, wala Diyos. Diyos. Pagkapataya makauturan, nagpatis na may Diyos din. Pagkapatay niya, nagpatis sa may inferno. Pero useless ang iya pagtuo, kay nahukman na siya mga kauturan. Ang iyang duha ang iyang gin-request kay Abraham. Siling niya, Amay Abraham, palihog, subua sila sa roh. Nga itumoy niya ang iyang kamot sa tubig. Kita yung galing tubig sa paradise. Kaya nagtangla sa mo. Butsing ano, ng inferno, wala sa babaw. Aris na mong. Kaya kung ang inferno ito sa babaw, may siya nagtangla eh. So ang inferno, aras na mong. Ang paradise ito sa babaw. Kag ang paradise, may tubig ka nakita yan. Kag siling niya, subua sila sa ros, nga itumoy ang iya kamot sa tubig. Kag patuluan ako, dire. Ang akong dila, isa lang ka-drop sa tubig. Kita mo lang na, may isa na ngayon isa ka baso, may isa na ngayon isa ka pitsil, may isa na ngayon isa ka balde, kung isa ka drum, nga budget-budgeto niya mga kauturan. Isa lang katulog, one drop nga tubig sa iya kamot, kung sa tublo iya. Pero sa siling sa Biblia, siling Abraham, anak, sang buhi ka pa dito sa kalibutan, nagakalipay ka. Sila sa ro sa kalibutan, nagaantos. Apang sa piyak siya pag-antos, kinalipay sa dere. Apang ikaw, nagakalipay sa kalibutan, sa piyak siya mo kamatayon, kanapatay ka, nag-antos ka. But sa ganun, makauturan, siguraduhin natin nga dere sa kalibutan, ga-antos ka. Pagkapatay ta, dapat suplian ang atong pag-antos sa kalipay naman. Ang pinakasakit ka, nag-antos kita sa kalibutan. Pagkapatay natin, antos ka kung for eternidad, for eternity. Amo nang pinakabudlay nga matabok sa kaboy sa tao. Pero kung ang magaranong nga tao, nagkalipay diri sa kalibutan, kag napatay siya, kag nag-antos sa wala sa katapusan, do hindi na siya magbasol-basol gamay. Nga man, nagkalipay siya sa kalibutan eh.
Pero ang tao nga pigado, pagkapatay, antos, walang katapusan na muna ang dimalas, sobrang dimalas. Ang kauturan, nag-antos sa kalibutan, pagkapatay, antos yapon sa kaduhan ng kinabuhi. Dapat bawion. Sila ni Abraham sa kalibutan, sila sa Ros, kaantos siya. Pero diri ginalipay siya. Bangod sila sa Ros, sa piyag siya kapigaduhon, may pagtuo sa Diyos, kaginaplikar ang pulong sa Diyos siya kinabuhi. Amo ni ang rason nga gina-encourage ko man ang mga kaigsuonan nga nakabati sini nga mga pulong kung ari diri sa makilid-kilid. Kung ikaw nagasimba, kung ikaw nagalagad na sa Diyos, hallelujah, bahala, prigado, kung amo ng disenyo sa Diyos atong kinabuhi, makakaon kita 3 ka bisis may pamahaw, 4 ka bisis isa kadlaw, okay lang. Makabisti kita, may balay kita, nga tulugan sa panahon mag-init, magulan, may pasilungan kita. Kung hindi man ito ko sa Diyos kamang magaranon kita, it's okay. Ang importante lang nga bisan pigado kita, may Diyos kita, may pulong kita, kay someday kung mapatay kita, bayluhan ang atong mga kalisod, ang atong mga pag-antos sa kalipay nga wala si katapusan. Pero ang magaranon siling sa Book of James chapter 5, kamo nga mga magaranon, gitigana kamo sa tikilihaw. Kangay kamo sang baboy ginpatambok nga sa panahon, ihawon malang kamo kag ibaligya sa merkado. Ha? Ang mga magaranon, mga kauturan, siling ni Santiago, siling ni James, sa iyang sinulat sa Book of James. Siling niya kamo nga mga magaranon, kangay kamo sang baboy kag gintigana sa tig-ilihaw. Kaya magaranon, tanan nga luho, ara, tanan nga handom, ara dayon. Money answereth all things, Ecclesiastes chapter 10 verse 19. It's either good or bad, basta ang kwarta sapat sa mga pakinahanglan. Ha? Magbakal ka limnon, bakal ka sigarilyo, bakal ka babaeng arkilahan, di kwarta na ang kinanglanon. Di man pwede nga magkuha ka limnon sa tindahan, way kwarta. So money answereth all things. Pwede gamitin ang kwarta sa mayo, pwede man gamitin ang kwarta sa malain. Because money answereth all things. So ang magaranon nga tao, pagusto sila, pero wala sila Diyos. In fairness sa mga magaranon nga may Diyos, pero laban nga mga magaranon nga tao, why kasapat Diyos? Why pakialam sa Diyos? Sila ang Diyos, bangod sa ila kwarta. Amo na hambal ni Santiago, kamo nga mga magaranon, kangay kamo sang baboy naging tigana sa tigilihaw. Kay ang magaranon laban, wala pakialam sa pulong sa Diyos. Why gani pakialam ang pigado? Magaranon pa. Hagadab lang pigado, simba ko magsimba. Magaranon pa. Di gani magsapak ang pigado nga tao nga may ginikwarta. Magaranon pa, ngarat tanan saya. So mo nang hambal ng Santiago, mag-andam ka mo nga mga magaranon nga wala nagasapak sa pulong sa Diyos. Kay sa uling mga inadlaw, itigada ka mo sa tiligihaw. Anong bot petsinde? May kalayo nga wala si pagkapalong, may ulod nga wala si pagkapatay. Tutdan sila sa Diyos, hindi mas sila mapatay. Pantoson sila sa wala si katapusan. So munang wali ni Pastor Joey, ha? Nga ang tao nga dato mapatay. Hindi po sing ano nga kung dato ka, hindi ka mapatay. Wala sing tao sa kalibutan nga hindi mapatay. So po sing ano, piparahan ta ang hindi nga kamatayon. Kaya hindi kita magpiparar kung patay na ta. Kung gipiparahan ninyo ang inyo funeral, mais-is-is, kung magtigulang tate, may pensyon nga ginahulat. Kaya kung ang tao kung may pensyon, ang ginigana natin may pensyon, agawan sa mga anak. Mas yung mga anak, di ka lang istarma. Kaya dako ka pensyon, 20,000 ang pensyon, makumuha 30,000, pero wala ka pensyon. Di ka lang danay ma. That's reality. Amen? Pero kung may pensyon, gagawan kasi po mga bata. Amo na nga na, huwag kami sa is kay para magtigulang kami, kung makalapot manggid, 70 o 80, kailan man lang kaon sa tigulang man.
Kung may monthly ka 15,000, 20,000, duha ka mo sa imong sawa, kung may 30,000 aman, uwi ka na. Bisan hindi natapag pagsaluon sa aton mga anak, kay desisyon man na nila, prerogative nila na, buligan pa nila kung hindi, basta ginpa-eskwela naton sila, ginsuportaran naton sila, without expecting anything back from them. Ang importante mga kauturan, ginhimot ta ang atong responsibilidad bilang mga ginikanan. Pero di kita ang mga ginikanan, mga man kita. Kay may mga anak nga way puangod, may mga anak nga wala konsensya, may mga anak nga hindi magtanong utang kabalaslan, nga nagprofesional na sila bangod sa pagpangabutlay sila ginikanan, sang sila profesional na, kag stable na ang ilang pangabuhi, wala di nagtungtong sila ginikanan. Amo na nga mga ginikanan, ginikaris ko man kamo, kais-is ka mo. Di na kamo magsaling sa inyong mga bata. Kaya maglapot sa punto inyong mga bata, wala sa mga puangot ng mga anak, kamugit ang magpinitensya sini. Karon ang punto ko mo ni, kung gipiprahan nato ng atong physical death, kung gipiprahan nato ng atong pagkatigulang, ano panginayahan nga hindi naton pagipipara ng atong kawalingon sa panahon sa adlaw sa kamatayon? Kung butang mong motor mo sa imong balay, may gate balay mo, gitrangkahan mo pa, ginsafety mo motor mo, cellphone mo, ginasafety mo, tindahan mo, ginasafety mo, ginatrangkahan mo, kamates mo, kabaligyan mo, lamas mo, ginasiraduhan mo, ginasafety mo sa kawatan. Mga kauturan, nga hindi mo pag-isafety kabuhi mo, nga hindi mo pag-isafety ang imo kalag, ang imo kaluwasan, nga kung isafety mo ang mga material ng mga butangan, angkon mo sini nga kalibutan, why not ka hindi mo pag-isafety ang imo kalag before ka mapatay? Munang pinakapunto kag isin sa preaching, hallelujah, nga nagwali kami para nga makaangkon kamo sang preparasyon before ang kamatayon nag-aabot sa aton tanan. Okay, patagto na ko sa atong scripture. Siling dira may isa ka tao nga manggaranon. Hindi lang siya manggaranon. He was very rich. Di siya pabarong. Ikaduha, young ruler. Isa siya kapamatanon nga leader sa sinagog. Masiling ka nga young ruler, ang akong estimation, line of 2, bata pa, ruler na siya. Bata pa, grabe na sa kamangaranon. Gamitin ko na ang word na grabe, para maintindihan ka. Kasi sa Bible, for he was very rich. Pinti sa kamangaranon na tao. Hindi lang siya manggaranon. Pinti ka manggaranon. Siguro ara sa nabilong sa mga trillionaires sa mga tao. Manggaranon siya. Kayo. So may pamangkot siya kay Jesus Christ. Kaya sa panahon si Jesus Christ, wala pa nalansang sa cross. Gawali pa siya dito sa Jerusalem. Sa Middle East. Sa wala pa siya nalansang sa cross. Almost 3 years and a half ang wali ni Jesus Christ sa ito nga panahon. Kagini nga tao nga magaranon, young ruler, very rich nga tao, nagpamangkot kay Jesus. Ang iya pamangkot, siling niya, manunudlo nga maayo, good master. Isitak pa sa ni Jesus Christ, why did you call me good? There is none good, save one, that is God. Why nasing tao nga imo i-recognize ka maayo? Ang Diyos lang gid. Kung nasiling kita maayo, wala na sa iban, kundi Diyos lang. Pero ginsapal sa Diyos, bangod, ruler man siya eh. Ginabalan niya si Jesus Christ nga, good master. Kaya nga master man siya eh, young ruler siya eh. Bus ganon, gilantaw yaya ko galingon nga good siya.
Ang mga leader sa synagogue, sa Pharisees, sa Sadducees, basta leader ka, higher than others ka. Ikaw lang ya ang sagad. Ikaw lang yang maayo. Ikaw lang ya ang naming mag-eksplikar. Wala na si mga labaw sa imo. Muna ang bali Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verse 3. Hindi naton pagkabigo ng aton kaugalingon nga mataas kaysa iban. Hindi mo pagtanawon nga sagad ka kaysa iban. Mas maayo ka kaysa iban. Boaster na siyang tao. Boasting na siya mga kaigsunan. Boasting is evil. Ha? Prideful ka nga tao. Kung imo una-unaon nga mas gwapo ka kaysa iban, mas gwapa ka sa iban. Bisay pa gwapo ka kagwapa ka, hindi pagtanaon mo ang imo kagalingon nga mas gwapo ka kagwapa ka kaglabaw ka sa tanan. Hindi na gusto ang Diyos sina. Kay kita tanan halin sa abog. Ang tao gipurma lang sa Diyos halin sa abog. Dust we are. Dust you are. We are the dust in the sight of God. Gipurma lang sa Diyos nga tao. Karon, kung bugalon ka nga tao, tikalon ka nga tao, hambog ka nga tao, pero hindi ka din ka magminggol sa pigado, kung hindi ka din ka mga musta sa pigado, mga kaigsunan, ano ka nga klase nga dust? First class ka nga dust? Wala man first class ka dust. May first class ka dust tao? Wala first class ka dust. Tanan nga mga tao mapatay, mabalik sa abog. Kaya ang abog halin sa duta. Wala kita dapat may pabugal sa atong kagalingon. Amo na gani ang formula sa Dios. Abog. Ginpurmay ang tao sa hindi sa lapakon nga butang. Ano ba lang abog? Ha? Ginadastingan tang atong mga gamit sa atong balay. Abog. Ang atong motor ato sa lakyan ginakuha ng abog. Kaya ang abog hindi precious. Wala pulos. Dirata na galing. Amo na ginhibo kita sa Diyos halin sa abog para hindi kita magtinigal. Para hindi kita maginambog. Nga bisan gwapo ka, gwapa ka, magaranon ka. Ano pa nga klase nga estado sinukabuhi? You must to humble yourselves in the sight of God because dust you are and I, we are the dust from the ground in the sight of God. So mo ng formula. Kasi na Apostol Pablo, Philippians 2:3, hindi naton pagkabigo ng aton kaugalingon nga mataas kaysa iban. That's why you rebuke sa ni Jesus Christ. Why did you call me good? There is none good save one, that is God. Roller say. So siling niya, Master, good Master. Yan ni Jesus Christ, di ko pagtawag nga good Master. Isa lang ang good, ang Diyos. Kasi nga nung gina-highlight yun sa Diyos. Gina-highlight ni Jesus. Even though He is God. Hallelujah. Jesus Christ is God. Pero gina-highlight niya. Hallelujah. Nga isa lang ang maayo sa tanan. Ang Diyos ng gid. Kung may ara kita tagahan sa mga pagdayaw. May ara kita tagahan mga pagpasalamat. May ara kita tagahan. Hallelujah sa limaya. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ang tao. Kundi ang Diyos lamang. Hallelujah. Praise God. So siling niya siya pamangkot, Pastor Arlo. Siling niya, ano ang buhaton ko nga ma-attain ko, ma-acquire ko? Init. Ang kabuhi nga wala sa katapusan. Nga nagpamangkot siya kay Jesus Christ. What must I do to inherit eternal life? What must I do to inherit eternal life? That's a simple question. Anong buhaton ko na makapanubli ako
sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay kabalo siya nga bisan he was very rich, hindi niya mabakal ang eternal life. Hindi niya mabakal, hindi niya mabalit ang eternal life. Wala sang trillionaires ka mga tao in this world nga mabakal nila ang eternal life. Wala balik niya sa department stores, sa mall, sa ECM, sa eternal life. Kaya kung may eternal life ka balik niya, hindi niya punta ka bakal. Di natin makaplagan ang eternal life kay Jesus Christ lang. Sa Diyos lang. Muna nga siya, perti ka bato saya, manggaranon saya. Nagpalapit siya kay Jesus Christ na naghambal. Anong buhaton ko nga maka-attain ako, maka-gain ako, maka-acquire ako, maka-receive ako sang kabuhi nga wala sa katapusan. Ang tao nga pangita sang eternal life nga man mapatay te. Kung wise ka nga tao, ang una mo nga pangitaon, una, Diyos. Dala na ng punong sa Diyos. Ikatwa, eternal life. Kaya mo nang kulang sa aton eh. Wala ta Diyos, wala ta Word of God, wala ta eternal life, nga man, mapatay taya. Kung wise ka nga tao, ang adumunta, ang mga butang wala sa kalibutan. Ang adumunta, ang wala sa kalibutan. Kaya kung may butang ka nga aras kalibutan, hindi maamis sa mga tao sa imo. Pero kung nakakuha ka pala sa butang nga wala sa kalibutan, kung di maambas na, di mo naging bakal. Ang salakyan, pagkalibutan. Balay ka gwapo, pagkalibutan. Di ka mamaamis kita ko. Nga, di man lang sa kalibutan yung kuha. Pero kung outside sa kalibutan, amo ng pinakakampiyon, ka pinakagwapo, nga ang kulong sa tao. So siling niya kay Jesus, anong buhaton ko? Anong himuon ko? Siling ni Jesus Christ, simple lang. Anong hambal ni Jesus Christ? Siling nga, hindi ka mangirido. Hindi ka mangirida. Amo na ang una nga sudo kung ma-attain mo ang eternal life. Speaking about eternal life kaya ang first commandment is love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pero we talk about eternal life. Ni Jesus Christ ang ihambal una, don't commit adultery. Magsiling ka nga adultery, maging adulterer ka, kung may asawa ka, may sideline ka pa. Kirido. Kung na hambal ni Jesus Christ, kung may kirido ka, may kirida ka, kaya hindi mo na pagbiyahan, nga trabaho na, hindi kaya nakatus langit, hindi mo na ilusulan kagbiyahan, hindi ka nakatus langit, hindi ka maka-attain sa eternal life. Sila ni Jesus Christ, don't commit adultery. Magsiping din ibang grabe man nakapastor na kawalihon, no? Vorkal man yun. Sakit man tayo magwali. Tanong iwali ko di ang bakat. Iwali ko din kaputigan. Kaya ang tao subong na namian sa mga kabutigan. Tanawan nyo bala, may mga reels, may mga TikTok. Namian sila sa mga filter magamit. Ano ba lang filter? Behind the scenes, wala mo ginapakita ang imo tunay na itsura. Namian pa sila. Yep, sa personal, itim sila. Pero sa reels, sa TikTok, sa Facebook, puti sila. Ang mga tao mo na nanganian pa sa kabutigan.
Wati po nato ni-reveal ang kamaturan. Karon ko magampal ko apidre. Ang kalayo pala bugnaw na. Sukot ka mo sina. Gumagampal ko, ang kalayo pala bugnaw kayo. Ang asin pala, tamis. Sino magpate? Sa akong direct experience mo ang asin, parat. Nabalong ko yung tamis. Amen? Masiling ko yung ang gabi pala, adlaw. Ang adlaw gabi. Masiling ko, ang black American pala puti. Oh, black na gina, puti pa. Pero kaya ginababati mong tao, black American puti. Kaya mo na gusto nyo nga iwali ko di, puti. Kaya sina sa mga tindira dira, dahil babakal ko isda, priska ng isda ha, ang balunga sa tindira, in fairness sa mga tarong ng tindira. Lapas ni Day. Basta lapas ha, hindi katol. Hindi niya katol. Oh, bakal ko na mayo. Pulo, kabilog, gibakal ko. Di ba salit ko nga hindi katol. Lapas ni kayo, hindi katol. Basta hindi katol. Pagprito ko, pagkaon ko katol. Ikaw ang nga customer, mabakal ka paliwat sa iya? Hindi na! May sino nga customer nga normal, nga ginintong sa santindira, dira sa Japon magsige bakal. For the same thought, wala sampulong si Jesus Christ na nagabinutik siya. Siling niya sa 14 verse 6 sa John, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siling niya sa John 11, verse 11 to 13. Siling niya si mga apostoles, patay na si Lazarus. Pukaon ko siya. Siling sang mga apostoles niya, patay na gali si Lazarus. So siling ni Jesus Christ, pukaon ko siya. Pag-abot sa Bethany, siling ni Martha ka ni Maria, Ginoo ko nari ka. Wala kong tani na patay ang amon igsuon. So, pero siling ni Jesus Christ, ako ang makabanhaw, ako ang kabuhi, ang nagatuo sa akong bisan mapatay siya, pero mabuhi siya. Nagatuo ka pala si ni Martha. Ni Martha, yes Lord, gato ako. Siling ni Jesus Christ, tala ako ninyo, kundi naging putang si Lazarus, kagdito ginputang si Jesus Christ sa ginlubga ni Lazarus. Kaya siling ni Jesus Christ, waan yung bato. Kaya ang sepulcher, ang ila sementeryo dito sa Israel, inang ang tao nga mapatay, ginabutang na nila sa bato. Nga to, panlado kuiba. Dito na nila ginabutang ang patay nga lawas ang ilang pamilya. Kag dito na ginbutang si Jesus Christ, kagintabunan sang bato. Kag siling ni Jesus Christ, kuhaan yung bato. Kag siling ni Martha, Ginoo, siling nga oras, baho na siya. Kaya apat na siya kaatlaw nga nalubong, baho na siya. Siling ni Jesus Christ, hindi pala Martha nagambal ko sa imo na kung magtuo ka, magkakita ka sa gahom sa Diyos. Hambal mo nagtuo ka. Karon, kay si Lazarus baho na tungod sa God's will na dula pagtuo mo. Kay once si Jesus Christ maghampal, Ginoo niya dinaya. Wala bakat sa kay Jesus Christ. Kasi ni Jesus Christ, sige, kuhaan yung bato, pakuha sa bato, siling niya na yun, siling niya, sandito pa sa siya lugar, wala pa sa nagkanto sa lugar ni Lazarus, sa Bethany, siling niya, pukaon ko si Lazarus. Halimbawa, si Jesus Christ dito sa bakulod, nagambal na siya, napukaon ko si Lazarus, diri sa Escalante, pag-abot niya sa Escalante, pag-abot niya sa Bethany, siling niya na yun ni Jesus Christ. The Bible said, He cried out a loud voice. He said, Lazarus, come out! And the dead man came out from the tomb according to the word of God. Bukod ganon, wala sang pulong si Jesus Christ na ginahambal na hindi totoo. Wala sang bakak sa pulong ni Jesus Christ na hindi niya mahimo. Tumalon ang iya ginambal.
Sininya sa mga apostoles, kung magwali ka mo, hindi ka mo magdala sang kwarta, bulawan, panapon, sipatos, bag. Gintisingan ni Jesus Christ ang iyang mga apostoles na kung maglakatid pala sila sululawas. Kay may mga preacher sa unang panahon na hindi maglakad kung wala sildo. Hindi maglakad kung wala allowance. Gusto sa Diyos na maghimong kita sa mga butang. Hallelujah. Kaya kung may sildo, kung wala, kung may allowance, di praise the Lord. Kung wala din, praise the Lord gabon. Kung hindi po siya nun, ninahigot kita sa kwarta, na hindi kita kawali kung wala kwarta, hindi kita kawali kung wala support. Ang punto ni Jesus Christ, kintisingan niya yung mga apostoles, lakat ka mo, hindi magdala silver and gold, hindi magdala sang script, hindi magdala sang money bag, hindi magdala sang shoes. Hallelujah. Luke chapter 22, verse 35, pagbalik sa mga apostoles, si ni Jesus Christ, kung sa English pa, did you lack anything? Nakulangan ka mo? Sa wala ko ka mo, ginsugo nga magdala sang puyo-puyo, magdala kwarta, magdala pagkaon, magdala balunan, magdala sandalyas, magdala panapton, sang ginsugo ko kamo, na hindi kami magdala sinang kabutang, nakulangan bala kamo, nagutuman bala kamo, ang sapat nila, wala! Ba't si ganun? Ang Diyos totoo, ang Diyos tinod, ang Diyos na maturan. Ano na rason na nagabalik-balik kami sa pagsimba? Ano na rason na nagabalik-balik kami sa pag-alagan sa Diyos? Naman, ang Diyos namon ginapamatudan, ang Diyos namon Diyos, tinod ka Diyos. Ang mga kumatindila ka sa merkado, naninsulti ka niya, kaya ginahampal niya kamaturan. Kaya kung kapinutik siya, hindi ka na magpakal sa iya. Hindi ka na magbalik-balik bakal saya. Nga ginahintuya ka. For the same thoughts sa Diyos. Na nabalik-balik kami sa pagsimba. Na nabalik-balik kami sa pag-alaga sa Diyos. Kaya wala kami ginahinto sa Diyos. Ano na oras? Pila na ka minuto ding yaw-yaw ko deh. Nga pa. Arip lang ka sa pamangkot. Grabe. Anong buhaton ko? Ang sapat ni Jesus Christ, don't commit adultery. Kung sa Bisaya, bago medyo sakit ang Bisaya, kung nag-English lang, para hindi sakit, don't commit adultery. Kung sa Bisaya, ayaw pagpangirita. Ayaw pagpangirito. Amo na kung may kirita ka, may kirito ka, untati na. Hindi ko maatlok sa pagwali sa kamaturan. Kay kamaturan ini. Seek the truth, and the truth shall make us free. Kung ang judge na kabalo sa kamaturan, hindi lang mabayran na yung prinsipyo, hindi kaya mapriso, masit free ka. Ano ba lang? Makauturan nga may debate sa court of hearing, may kaso, kaya kinapamatudan ang wala sala kag sino ang may sala. Sino ang not guilty kag guilty. Kamaturan ang gina-reveal nila. Hoping na naintindihan ninyo ang pinaka-target sa mensahe na kauturan. Sino ni Jesus Christ? Don't commit adultery. Kung mga asawa na malangkat at mahilig ka pa sa sex, huwag ka nalang tali ng asawa. Pasakitan mo pa asawa mo? Pasakitan mo pang bana mo?
tutuhi pang chicks. Hindi lang yung mga asawa. Pero mga asawa ka na, hindi ka namang chicks. Sada kay pangasawa ng mga bit ka malang. Kung nakasala ka, pangayo patawad sawa mo kung pastawarong ka, it's okay. Kung wala, i-suffer mo ang consequences. Sino ni Jesus Christ, don't commit adultery. Amo ni nga, sutay lang gid makapalangit. Amo na ginawali namon, amin say nga makapalangit kita tanan. Sa tutod, labi asawa naman ko. Makalagaw sa mall sa isin. Kung wala lang natabunan sa Espiritu sa Diyos, wala natabunan mga kauturan sa kulong sa Ginoo. Labi naging may kwarta ka, dasig niya magbakal babayi. Pero di may asawa na to. Nagsigit ang mga asawa na magsigit pa ta sa adlay. Ano pulos ka ng asawa ka? So, mensahe ni sa tanan nga may mga asawa at may mga bana. Don't commit adultery. Ikaduha, sila ni Jesus. Don't kill. Don't steal. Hindi ka magpatay. Hindi ka magpangawat. Diri sa siyudad sa Escalante, higog maun tagid ni mga manugwali. Respetuhon taning mga manugwali. Kay kung wala sa mga pastor sa siyudad sa Escalante, gumon panisnukot ang siyudad sa Escalante. Nga man, tamunabo na simbahan sa Escalante. Paglikos wala may simbahan. Paglikos too simbahan. Paglikos simbahan. Pero kapinatsanay gapunti ang mga tao sa siyudad sa Escalante. Gapungkot tiron, galakak tiron. Sa tutod lang ang siyudad sa Escalante, kinakatlukan na sa ibang lugar. Kay sige lang sila kabati. Baka tungog na maging biro naman sa din sa Escalante kung wala sa mga manugwali dire. Sadya gini. May manugwali pag ano yung tinuruhay pa. Wala nga yung baon ng mga manugwali. Hindi nyo pagawayon. Hindi nyo pag-usudoon. Kaya kung wala sa Word of God, ano na lang ang matapos sa siyudad sa Escalante. Kay matap na ang kaisog sa mga tao. Matap na ang pagkabugalog sa tao sa Word of God. Kita mo, ang mga PME, ang mga military sa Bisantiin, ng mga kasultatusan, required para sa ila na may Bible study. Kaya ang tao na sutil, kabuot kung may Word of God. Ano pala kami sa unaw? Latak kami sa lipunan. Latak ako sa lipunan. Hindi lang ko. Black sheep sa pamilya. Black wolf sa pamilya. Pero ginpako sa Diyos. Dagang kaisog na ini. Ginkamit ko sa pagwali sa pulong sa Diyos. Nang wala si kahadlo, iwali ang pugos na kamaturan. Ang unang tao nga ma-define mong isog, katotoo lang, kabalo mag-ako sala. Tanawadyo bilang tao nakapatay, pag-abot dito sa police station, ikaw nagpatay, wala, hindi, talawan. Siya nangawa, tara na gid ang gikawat siya kamot, idinaya pa, kundi talawan. Ang number 1 nga isog ka tao, gato sala. Amo nang kinahanglan sa Dios ang tao nga makasasala nga isog pagidulsong saya sala. Hallelujah. Ang sundot ko sa Joel na to? Sige, yun na ba na eh? Nangingan pa ka mo? Brad, nangingan pa ka mo, Brad? Ipadayon ka nagtango. Dayon, pastor. Sige, okay. Kalain lang mamati, drama nga hindi matapos. Kita mo, sige ta, lantaw yapon kay, batang kya po, kay di matapos. Magkalapatay na lang.
Di ba matapos matanda po? Joke lang na. Ha? So tapuson git. Kay kalaway, magtanaw pelikula, kaya hindi matapos. Hindi ka kahit hindi sa bilog ng istorya. Kaya tapuson ka rin. Don't commit adultery. Don't steal. Don't kill. Number 3, sinabi ni Jesus Christ, honor thy mother and thy father. Don't bear false witness. Hindi ka magmarites, magmirasol. Mirasol, mirasol. Marisol. Kabalogin ka mong hindi gid ko sila. Isa lang. Sige. Mga gossipers, mga palalipat, palakutso-kutso, na hindi matuod, ginatugangan, ginakulangan ng istorya, sala balala. Don't be false witness. Kung gusto ka magsatas langit, sa panahon mapatay kita, makatunta sa paradise langit, makagain kita sa eternal life, untata ang pagkapalalipat. Woo! Makaingon ka mo diyon, dalasa pa ko ni pastor ba? Higit palangga ka sa Diyos. Inalapot ka sa mensahe sa Ginoo. Untati na. Oh, siling dayon sang rich man, sang young ruler, siling niya, tanan nga gidhampal mo. All of these things that you said on me, I did all of this from that childhood. Tapos na na. Nahimo ko na na. Ako na gina-apply sa kabuhi ko. Very confident kayo ang tao ni. Sigurado, 101% makaangkong siya sa kabuhi nga wala siya katapusan. Kag makasulod sa gingarian sa Dios. Kaya ang tanan nga ginhambal ni Jesus Christ, Pastor Joey, nahimo iya halin pa sa pagka bata pa. Bukod sa ganun, rooted din siya. Masinimbaon, gaserbisyo sa Ginoo, roller ko, leader sa grupo sa Diyos nun. Jesus Christ fastening his eyes unto him and said, there is one thing lacking on you. Sila ni Jesus, may isa nga kulang sa imo. May isa nga nagkulang sa imo. Sila yung isang rekaan. Ano? Wala mo nahimo. Wala mo na-apply sa kabuhi mo. Roller siya sa sinagog. Juston siya alin sa pagkabata. Hasta na nag-leader na siya sa simbahan. Sila ni Jesus Christ, may kulang yapon nga rasa mo. Kay nakita sa Diyos na materialistic siya. Nagsimpalag siya sa Diyos kay tungod sa blessings. Tungod sa material things. Siyempre kung faithful ka sa Diyos, sincere ka sa Diyos, niyal ka sa Diyos, i-bless ka manggit sa Diyos, basta tutong ka ang balya, halin pa sa pagkabata ko, dinsunod ko na, hasta karon. Botsing ganon, wala diferensya sa iya, pero nakita sa Diyos kara sa iya, materialistic siya, mas kinunaya ang material nga Diyos sa pagsimpa sa Diyos, arasa sa simbahan, pero ang iya kasing-kasing, mas labaw ang material nga butang kaysa Diyos. Miara ka nga tao yun. Ngari diri subong nga nagasimba sa Diyos, nagalagad na sa Diyos. Pero mas labaw ang material nga butang sa iya.
mensahe ni tanan sa akon. Hindi gusto ang Dios nga kung gintagaan na kita sa material nga butang, gin-bless ya kita materially. Hallelujah, ang imo focus sa material. Dunaon mo ang imo focus sa Dios. Ang gusto sa Dios, hallelujah, siya ang number one. Masigog maunta, hallelujah, ang giver kaysa blessings makauturan. Siya ni Jesus Christ, if you seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Si Jesus Christ, supplier, sustainer, provider. Hallelujah, praise God. Ang tanan ara saya. Siya ang source of everything. Pero kung tagaan ka grasya sa Ginoo, hindi pagigugmaa ang grasya. Instead, pagigugmaan mo ang nagatag sa grasya, kundi ang Diyos. Gamay negosyo ka subong mga lamasan. Gamay negosyo ka subong mga lamasan. Gamay negosyo ka karon karnihan sa baboy. Kay inatanan nagaling sa Dios. Silingihop ang Dios tagatag, ang Dios man magabawi. Kung sinong tanan nga butang, iya tanan sa Dios. God created the heaven and the earth. Kung sinong wala kita butang aton, iya ni tanan sa Dios. Because God is the creator of all things. Ang masubo sini nga tao, kaya instead ang Diyos kaya higugmaon, labaw sa tanan nga butang, ang ginhigugma niya, labaw siya kabuhig ang material nga butang. O, paano mo nabalaan, Pastor? Sige, tanawon ta. Inga kung ano ang sugo ni Jesus. Dapit. Now when Jesus heard these things, he said unto him, Sa Cebuano, ug sa pagkadungog ni Jesus, siya mingon kaniya, usa pa kabutang ang imong gulang. Ibaligya ang tanan mo kaptangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus ug makabato kag bahagi dito sa langit. hindi pala siya very rich. This young ruler, he was very rich. Manggaranon sa kayo. Sugintil sa Diyos. Gusto kagid maka-attain sa eternal life. Gusto kagid maka-attain sa kingdom of God. Siling ni Jesus, ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang. Pagkabutang ha? Sell all that you have. All your possessions. Sell and distribute unto the poor. And you will have treasure in heaven. And come after me. Siling sang Bible, siling nga diyon. Tuway man na sa maging sabat na, no? Siling sang Biblia, pamatod sa Biblia, nagtalikod siya. Amo ni si Jesus, Ben, pa sa Joey, dali. I-demonstrate na katali. Oh, amo ni si Jesus. Pagambal niya, ibaligya mo ang tanan mo nga propiedad. Kagihatag sa mga pigado. May bahandi ka sa langit, kag sunod ka sa akon. Lang sa Biblia, why masa nagsabat, pero nagtalikod. Nga masinulupon. Sa isang Bible, he turned away from the presence of the Lord. He was very sad. Hindi lang gidya nga sad, very sad. Very sorrowful. While sa nagsubo, grabe gid ang iya kasubo. Anong rason? Simply because for he was very rich. Muning budlay pa sa Joey. Kung magmagaranon, natasim bako. Sa Joey, kung magmagaranon, natasim bako. Kasakit kung nambalan ka sa Diyos, ibaligya mo tanan, imo balay, imo duta, imo karbaw, imo baka, tanan mong makasapatan, ibaligya.
ipanagtat lang sa mga pigado. Di kaya, Pastor Joey? Muna pasukotan lang ta pigado ta, kay way tayo baligya. Muna kabudlay gali mang magaranon. Kay kung testingan ka, i-testing mo lang to sa Diyos. May na silip ko tere. Pastor Arlo, bago lang ni. Pinasilip ko. Ang tanan na ginawali ta sa una, bisan pa mga pastor gawali sini. Wala din sa may nabilin sa iya. Amo na kaman sa Diyos. May nabilin. May nabilin. Anong kaman sa Diyos, how? All that you have, sin. May pulong nga sin. Ibaligya. May kwarta na to sa unang panahon niya. Sa time ni Elisha, ganun, may kwarta na to, sila niya sa balong babae. Kasi isang balong babae, ari ng mga tibod-tibod, napunog na siyang oil. Anhon ko na sila ni Prophet Elisha, ibaligya. Ulit business. Dayon ang mabilin, ipangabuhi mo. Puts ganun, may kwarta. Gibaligya ganin ni Judas Iscariote si Jesus Christ 30 pieces of silver. During those time, may kwarta na. Doon si ganun sa time sang young ruler, may kwarta na to siya sa bangko. Kaya nga, palmang si Jesus Christ, tanigin ba bangko mo, si katatlo to nga tao, maging sa isa kalipta? Gaging tabo iyang isa kalipta? Tanigin ba bangko mo, para nakaginan siya? May interest. Doon si ganun, may bangko na to. Ako nagabati nga tong young ruler, he was very rich, may kwarta to siya, kaya hindi man pwedeng ang kwarta, ibaligya mo sa kwarta. May savings to siya. Hindi ba mo ang Diyos na huplasan niya ka? No way! Hallelujah! Kung nagvisiter lang to ang taong tato, hallelujah! Hindi pwede nga mga lagat na sa Diyos nga individual kita. Sa wala pa ta nag-alagad sa Diyos, individual kita. Pero sa nag-alagad kita sa Diyos, hallelujah, kaawas-awas na ang panalangin sa Diyos sa atong kinabuhi. Woo! Hallelujah! Sa una wala pa ta nag-alagad sa Diyos kasimpa, nagkakalutuman kita, amo na ganin nagapangawat kita, nagapangulap kita, nagapanirong kita, ginabayran kita, mga autoran, naging assassin kita, naging hitman kita, naging tirador kita, nabuhay kita sa patalim, sa kwarta, mga kauturan. Pero sa panahon, sa nagalangad kita sa Diyos, simple lang atong pangabuhi, pero wala kita gimpabayan sa Diyos because God is able to do something for us according to His word. Hindi lang siya magsugot, Pastor Arlo, nga kwarta na lang ang mabili. Na ano man. Hindi bias ang Diyos. May kwarta to yan, ang yang ruler. May kwarta to, may saving to. Why ito yan nadala sa command? Ang command sa Diyos, propetadya, dutaya, kasapatan niya, balaya, ibaligya to tanan. Why man ang balang Diyos? Pati kwarta mo. Wala. Wala na ang balang Diyos. Ha? Wala. Una nga punto. Pagkabatihan ang talikod sa kanagsubok. Mate, wala si tao na malipayon kung nag-untad simpa. Wala si tao na malipayon kung nag-experience ka na sa kalipay na matubod. Presensya sa Diyos, nag-untad ka sa pagsimpa, pag-alaga sa Diyos, na malipayon ka. Kasi sa Bible, he was very sorrowful. Grabe. Ikadua, din paladiya ang mangkat sa kalibutan, dula si Jesus Christ. Marami mga tao sa siyudad sa Escalante, kung aton palabiyon ang material nga butang, madula ang Diyos sa kabuhita.
material nga butang. Oh, kasi ni. Brad says, masimbata, ay pastor, wala bantay sa tindahan. Ay pastor, manglapas ko pastor, ay mamaligkat ako lamas. Kung palapiyon tang material nga butang, makasimbata? Hindi! So kung unaon ta ang kwarta, unaon ta ang paanti sa kalibutan, madula ang Diyos. Amo ni natapos sa Risman. Nagtalikod siya, wala na sa Diyos. Give up ya ang iya nga posisyon as a roller sa sinagog. Ikaw kuno nagpadayon ka to sa pagkahalo? Nga nga magpadayon ka sa why na to pulos ang yainding? Unta na to sa diyon, cut-off na to. Magsige pa sa padayon to nga hindi masagapon makating eternal life. Kay maating na lang ang eternal life, kung i-give ang material na butang. Magsige pa to sa why na. Totally cut off na to. Tandaan ninyo, kung unaon ang material na butang, hindi tama sapak ang Diyos. Oh, pwede niya sa merkado ha. Labasing raman ng ako nasawa. Oh. Agaton ka mo simpa ang mga negosyante sa doon. Pamati ka mo mga negosyante. Excuse me. Ngayon ako excuse me. Sa adlaw nga Domingo nga simba ka mo? Oh. In fairness sa mga nagasimba nga negosyante. Kamo na makasabat. Bilog tuig, duha ka tuig, ukon, pulo na ka tuig, huwag kasi kasimba. Why ka naka-bisita simbahan? Karon mangarap ka ito na life, mangarap ka. Kingdom of God. Oh, President, gusto ko mag-lawyer, gusto ko mag-doctor, gusto ko mag-midtech, gusto ko mag-civil engineer. Huwag ka mag-istula. Kung istula ka, huwag ka mag-atadlong suling. Paano ka makakanto sa gigarihan sa langit? Huwag ka magaling kasimpa. Hindi mo magaling simpa. Oh, sa mga negosyante, hindi nyo gani kaya na biyaan nyo ang inyong paligya, ang inyong negosyo for the meantime lang. Adlaw lang at Domingo, pagka-Lunes o pagkahapon kay simba aga, pagkahapon balika. Hindi nyo gani kaya ang half day lang, makato ka sa simbahan, balikon mo lang, ini nga taong dato, ibaligya tanan nga propiedad, ihatag sa mga pigato, amo niyang bukat. Dapat maintindihan ka din siya. Hindi ka din kakapiya sa imo lamas, sa imo isda, sa imo karne, hindi lang ginabaligya nga baboy, nga magkanto sa simbahan. Kung nagkauras ka simpa, hindi mo nga ni kaya piyahan negosyo mo. Ano ka mo sinisang Diyos? Tama? Maluwas ka sa imo lamas, maluwas ka sa imo karne, ginabaligya. Entire your life until you die. Matay mo ang eternal life, gandong ka magpalangit. No way! This is what the purpose of the preaching today. Nga gina-preach ang word of God for your salvation. Hallelujah. Unahon tang kwarta, dula ang Diyos. Unahon tang Diyos, may kwarta ta. Di mas piliun ta. Abi ninyo, since sa Bible, young ruler. Masili ka nga young ruler, dahil magtuwang yung edad. Bisan pa ibalik kaya ito ang iyang propiedad. Balik ka kasapatan. Ibalik ka ang mga balay. Kung tutum lang siya padayon sa Diyos, ang tanan nga nagaladula, ibalik lang to sa Diyos na may kapital manggapon siya, may kwarta manggapon siya. Ang Diyos na upod sa iya, may wisdom siya, skilled siya, nga businessman, at the same time, ruler sa synagogue. Hallelujah! Ang tanan nga nagaladula sa iya, mabalik na to kangay kay Job.
ang tanan nga nagkalatula kayo ba, ginbalik lang tanan sa Dios, isting lang to sa Dios sa iyo. Anak Lusa, di ko mapungga ng akong luha kahit di ko matawturan. Nakakapaglaan yung intindihon ang tao sa kahapos intindihon sa pulong sa Diyos. Gapangita ta kwarta lunes pagkatusbado. Sa adlaw na Domingo, 3 lang ka oras ang ma-acquire naton. Ang makonsyon naton kung hindi patakahatag sa Diyos. So sa Bible, one day iya sa Diyos. Ang one day, 24 hours. Buway pata totally nakahatag sa Diyos, pero sugot na lang ang Diyos. Bisang 3 ka oras, absinan mo pa. Absinan mo pa. Kaya sige mga kauturan, gawali ko bira-bira. Ang pirdas ang akon, nga ugat sa kilao ko dumautod mga kauturan. Isinggit, i-voice out, ihaboy ang pulong sa Diyos sa inyo, pinaging sa pagwali. Na maintindihan ninyo, ginabahin-bahin, ginaplastar maayo sa bulig sa Diyos, na maintindihan ninyo. Pero ginabawli, wala sa tao. Pagkapatay ninyo, bisani sa katulos ang tubig, wala naging pamatian ang taong dato. He deserved the consequences. He deserved the sufferings. You know why? Kaysang buhi pa siya, wala naging sapat ang Diyos. Wala naging sapat ang Word of God. Like you. Pareho sa inyo. Dahil ka, napatay ka utod. Hindi mo na-blame ang Diyos kang Diyos na gugma sa inyo. Ginigugma ka sa Diyos. Pintagaan ka panahon sa Diyos, pinaagi sa pagwali sa Diyos. Ang Bible wala ni baba. Kay papel ini. Pero makahampal ang Bible. Pinaagi sa tao ngayon isugo unang mga apostoles. Nakat ka mo sa bukos kalibutan. Kagiwali ang may balita sa tanan niya tinuga. Muna ang wali nilang sa simbahan, bisan pa sa merkado, bisan pa sa terminal, sa bisan diin nga lugar ginawala ang pulong sa Diyos, because the gospel is globally. This is the commandment of the Lord. Go ye to all the world and preach the gospel in every creature. Pero kung ang tao hindi magsapat, mapatay ka utod, mapatay ka igsoon, hindi ka man pagsapakon sa Diyos. Bisan isa katulo sa tubig, wala kung pamatian ang rich man sa tula panahon. Kaysang buwi pa siya, wala yaman kinsapak ang Diyos. Wala yaman kinsapak ang Word of God. Wala ya ditagaan pili. Wala ya ditagaan panahon. Mapatay ka kagkabutang sa atlaw sa pag-antos for eternity. You cannot say for yourself, Lord, I blame you. Hindi ka ka-blame sa Diyos. Kaya ang gugma sa Diyos, ari na ang iyang mga. Kung ang atong bata ginalagayan ta, ginakaunsilan ta, ginatudluan ta, ginawalihan ta ng atong bata, bangod sa atong gugma, na hindi sila mabutang sa hindi maayong na sitwasyon. Hindi makabarkada, sang law ay maot kabarkada, na ma-influence sila sa masama. Pinalagayan natin, that is the manifestation of our love as a parents, mga kaisonan. For the same thoughts sa preaching, ginigugma kita sa Diyos, oy, na ginawalihan ka mo, ginapaintindi ka mo, ginalagayan ka mo, ginatagaan ka mo knowledge, hallelujah.
Hallelujah. Kay sa panahon nga mapatay kita, hindi kita magsiling nga ang Diyos wala pakialam sa aton. Ang Diyos may dako magugma sa aton. Ang diferensya lang wala na itong ginsapat. Ang atong mga anak kung hindi magsapak sa itong mga laygay, kay makatuon drugs, makatuon pamatay, mapriso, nakauturan, na magsiling atong bata, wala mong ipalengga. Ha? Sa'yo nakagipalangga? Sina ko mga laygay sa imo. Ang diferensya wala ka lang napatay sa mong laygay. For the same thing, right now, right here, God loves us. God is a loving God. For God so loved the world, and God, He gave Himself for us to be saved. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat o Diyos. Ikaw ang Diyos may gahom sa pagkatubo. I have no power, Lord Jesus Christ, to give the increase. But you have a power to give the increase. Apostle Paul said, I planted, Apollos watered, but the Lord, He gave the increase. Patubuha o Diyos ang mensahe, nga napuga sila kasing-kasing. Buligi sila o Diyos sa ilang mga kahinaan. Kaya nga mensahe ilang madumduman. Kagamuni o Diyos ang mag-akay sa ila. Lord, sa ila na kinabuhi. Sa pagsimba, pag-alagad sa ila. Lord Jesus Christ, salamat sa mong mga pulong. Ikaw ang number 1 sa mong kabuhi. Ang mga material na butang, number 2 lang. Number 2 lang. You are the number 1 in our lives. In Jesus' name we pray and we trust.